Ang programang tumatalakay ng mga usaping may kinalaman sa pananampalataya sa Diyos. Ang pagtatanghal na sasagot sa mga katanungan patungkol sa banal na kasulatan. Reason to Faith. Anumang uri ng paniniwala na walang pinagbabatayang katunayan o ebidensya ay matatawag na palapalagay lamang. Reason to Faith deals with the evidence of our faith. Why we believe what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministries, Studio Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Muli pong nagbabalik ang programang Reasons of Faith. Pasensya na po sa ating mga followers sapagkat nag-crash po yung aming OBS dito, kaya na-interrupt po tayo ng mahigit pong 5 minuto. Pero ipag-pray po natin na sana hindi na ma-interrupt uli at may tuloy-tuloy natin ito pong paksa natin na may kinalaman sa ikalawang iglesia, dito po sa 7 iglesia, sa aklat po ng Apokalipsis. So doon po sa maaaring makakapanood nito, hindi na po namin babalikan sa simula yung atin hong pagpapaliwanag. Pagdugtungin nyo na lang po yung mga video for about 20 minutes doon sa nauna, at itutuloy ko na po rito yung atin nung tinalakay na nandito na po tayo sa kasaysayan ng iglesia ng Smyrna. So pakilagay, Micah, doon sa slide number 30. Yun po yung huli nating binasa kanina, no? Slide number 30. Okay? Pakilagay sa screen at babasahin ko pong muli. Ano? Etong about Smyrna, na sinasabi dito, naging isa ito sa malalakas na sentro ng sangkakristyanuhan sa silangang bahagi ng imperyo ng Roma. At ito po yung huling syudad sa Asia Minor na napasuko ng pananalasa ng mga Muslim. So yan po ang nakalagay po sa kasaysayan, literally. Dahil nga po, napakarami hong mga Kristiyano talaga sa lugar ng Smyrna. At tingnan nyo, sa sunod na sinasabi ng kasaysayan, until World War I, 4 out of every 5 inhabitants were Christians. When the Greeks were driven from Smyrna by the Turks under Kemal Pasha in 1922, the Christian community there received its death blow. So napakatindi talaga naging takbo ng kasaysayan ng ating mga kapatid ng Kristiyano diyan sa bahagi ng Smyrna na ngayon nga po ay Turkey na dumaan sa matinding persecution, hindi lang ng mga nagsasabing Kristiyano kundi maging ng ibang relihiyon, at hanggang umabot pa sa unang bahagi ng 20th century. At dahil nga yung mga nananahan dyan sa lugar ng Smyrna, tingnan nyo ha, yung ratio, isa sa bawat kumbaga 4 sa bawat 5 nakatira dyan mga Kristiyano. Pansinin nyo kung gaano katibay ang Christianity sa lugar ng Smyrna mula noon hanggang sa panahon nga na nakatanggap sila ng tinatawag na death blow under Kemal Pasha noong 1922. 4 sa bawat 5 na mga nakatira dyan, Kristiyano. O ngayon, wala na. Yan yung Turkey sa ngayon. Dahil sa conquest nga ng Muslim. Nakalagay yan sa record ng kasaysayan. Hindi po yan kwentong barbero. So, tinitingnan natin dito, natalakay na natin sa unang bahagi ng video, yung meaning at yung geography, at ito na nga po yung history. O ngayon, balik tayo doon sa kaagahan, yung local na karanasan ng lugar sa Asia Minor na yun na Smyrna. Maging pag tinignan nyo sa record talaga ng kasaysayan, etong mga babanggitin kong sunod-sunod na emperador dyan sa Roma, mula sa panahong 100 up to 313 AD, ito na nga po ang pinakamahabang persecution na naganap sa iglesia ng Panginoon Pinakamahaba. That's why hindi tayo magtataka kung bakit siya tinawag na the persecuted church. At bakit sa pangalan niyang Smyrna, yung mir, it means bitter. Kumakatawan sa mapait nilang karanasan. Kumaga, sa pagsasalarawan naman natin dito sa mga maanghang na sangkap nating mga Pilipino, kagaya ng luya. Di ba ang luya, para kumatas yung anghang niyan, didikdikin mo, pipit-pitin mo, na habang pinipit-pit mo ang luya, lalo siyang umaanghang.
So, sa ganitong pamamaraan, ginagamit yung word na mere doon sa karanasan naman noon ng mga Kristiyano na habang pinipitpit at pinipersecute, lalong lumalakas ang kanilang pananampalataya. Kumbaga, sa ating paghahalin tulad sa luya, hindi mo mararamdaman ang katas niya pag hindi mo pinitpit o dinikdik. Kaya, ganito, symbolically speaking, ang naging karanasan locally ng mga Kristiyano sa Smyrna noon. Ito naman, yung sunod-sunod na mga emperador. Una, si Emperor Trajan noong 97 to 117 AD. Si Emperor Trajan, ito ang kasaysayan. Pakilagay, Micah. The Emperor Trajan corresponded with Pliny the Younger on the subject of how to deal with the Christians of Pontus. He told Pliny to continue to prosecute Christians but not to accept anonymous denunciations in the interests of justice as well as of the spirit of the age. Non-citizens who admitted to being Christians and refused to recant, however, were to be executed for obstinacy. Citizens were sent to Rome for trial. Eto, sa kapanahonan ni Emperor Trajan, sinasabi dito, ito mayroon siyang kasama si Pliny. Si Pliny isang abogado nung kapanahonang yon. Kumbaga sila nagkukunayb kung paano i-persecute itong mga Kristiyano. At sinasabi dito na yung mga non-citizens na kumbaga ina-admit o tinatanggap nila yung kanilang pagiging Kristiyano at hindi sila mag-recant o bawiin ang pagiging Kristiyano, ine-execute, talagang pinapatay. Ang reason, obstinacy. Pag sinabing obstinacy, ang ibang salita, stubbornness, o sa wikang Pilipino, katigasan ng ulo. Ayaw nilang bitawan ang kanilang pagiging Kristiyano. So sa pamamagitan ni Trajan at kinasangkapan niya yung abogadong si Pliny, kanyang ini-execute itong mga to. Yung iba siyempre sa execution, dinadala doon sa trial sa Roma. So isipin mo, sa pangalang Kristiyano, sa pagiging Kristiyano mismo, pwede kang ipapatay. Ganon katindi sa kapanahunan ni Emperor Trajan sa nabanggit sa kapanahunang yan. After Trajan, etong sumunod, si Emperor Hadrian from 117 to 138 AD. Ano naman ang ginawa ni Hadrian? Tingnan nyo. The Emperor Hadrian stated that merely being a Christian was not enough for action against them to be taken. They must also have committed some illegal act. In addition, slanderous attacks against Christians were not to be tolerated, meaning that anyone who brought an action against Christians but failed would face punishment themselves. Ang sinasabi naman ni Hadrian, although nung after dito kay Trajan, ito naman si Hadrian, hindi niya naman basta inuusig ang isang tao sa pagiging Kristiyano, kundi dapat ay magkaroon muna sila ng illegal act. Ibig sabihin yung gawang labag sa batas. At ito na nga, idinagdag niya yung mga slanderous attacks laban sa Kristiyano against Christians were not to be tolerated, meaning that anyone, yung sinasabi niya na kung sino man ang gumawa ng aksyon laban sa mga Kristiyano at nabigo, makakatanggap din ng parusa. Abay, talagang pinapayagan ni Hadrian na gawan mo ng hindi maganda ang mga Kristiyano sa kanyang kapanahunan. At kapag ikaw na gumawa ng hindi maganda sa mga Kristiyano, nabigo ka, pati ikaw parurusahan. E di sa ganung punto, matindi din pala itong si Hadrian. So, kumbaga, kunyari, parang mas pinagaan niya ng konti kumpara kay Trajan, kanya naman, yung magpipersecute sa kanila at nabigo ka, pati ikaw parurusahan. So, meaning, pag mga Kristiyano talagang pinagkakaisahan din at pinahirapan, sa madaling salita, sa panahon ni Hadrian. Ito ang sumunod naman. Si Marcus Aurelius, from 161 to 180 AD, naman yung kanyang pagiging emperador dyan. Sporadic bouts of anti-Christian activity occurred during the period from the reign of Marcus Aurelius to that of Maximinus. Governors continued to play a more important role than emperors in persecutions during this period. So, kumbaga, pag sporadic, yung tipong panakanaka, kumbaga, hindi yung sabay-sabay, panakanaka. Ewan ko kung naiintindihan ng mga millennials yung panakanaka.
Basta hindi buhos. Sporadic, iba-ibang panahon yung anti-Christian activity sa kapanahonang ito ni Marcus Aurelius. Na sinasabi nga po dito, mayroon ding bahagi sa persecution ng kanyang kapanahunan. Next, Micah. Apostasy in the form of symbolic sacrifice continued to be enough to set a Christian free. It was standard practice to imprison a Christian after an initial trial with pressure and an opportunity to recant. Yan naman ang sabi dyan sa source na inyong nakikita. Ano ang sinasabi rito? Ang sinasabi rito, nangyari yung tinatawag na apostasy o pagtalikod ng ibang mga Kristiyano dahil dito po sa puwersahang kumbaga, yung mga lahat ng mga citizens doon sa lugar ng Roma sa kapanahunan ni Marcus Aurelius, kumbaga ginawa nilang patakaran na mag-offer ng symbolic sacrifice ang lahat ng mamamayan doon. Siyempre kasama ng mga Kristiyano. Para ang Kristiyano ay mapalaya o hindi maparusahan. Anong ibig sabihin? Gagawa sila ng aksyon na ang kumbaga may latag na pamamaraan ang paganong Roma. Susunod sila doon sa symbolic sacrifice. Bawat tao magkakaroon ng symbolic sacrifice sa kanilang mga Diyos para mapalaya ang mga Kristiyano. Okay? Dahil pamantayan na dito sa kapanahonang ito ni Marcus Aurelius na ibilanggo ang mga Kristiyano matapos ng initial trial pa lang, ibibilanggo at merong pressure sa kanila na mag-recant o bitawan na nila yung pagiging Kristiyano. So iba naman ang pamamaraan ni Marcus Aurelius. O ngayon, next. The number and severity of persecutions in various locations of the empire seemingly increased during the reign of Marcus Aurelius. Mas lalong dumami yung persecution ng kapanahunan nga pong ito ng emperador na nabanggit So, mula kay Trajan, Hadrian, Marcus Aurelius, after ni Aurelius, ito naman sa Emperor Decius. Pakilagay, Micah, from 249 to 251 AD. Ang sabi rito, in 250 AD, the Emperor Decius issued an edict, the text of which has been lost, requiring anyone in the empire except Jews who were exempted to perform a sacrifice to the gods in the presence of Roman magistrate and obtain a signed and witness certificate called a libellus to this effect. Yan yung aking source. So, ano ibig sabihin after Decius? Kanina, nabanggit natin nung kapanahonan ni Marcus Aurelius, pinupuwersa niya ang mamamayan na magkaroon ng symbolic sacrifice. Itong panahon ni Emperor Decius, tinuloy lang niya At dito sa panahong ito ni Decius, ang tawag dito, libellus. Hindi po yung libellus, ha? Libellus. Ano yung libellus? Yan yung witness certificate na ikaw nga ay nag-perform ng symbolic sacrifice sa Diyos-Diyosan. Tandaan ninyo, ang ginagawang ito ng mga emperador ng kapanahonang yun sa Roma ay para, kumbaga, maipatibay yung tradisyon ng mga pagan. Pagano sila yung Roma may established. Wala silang pakialam doon sa mga relihiyon ng sino man, lalo na ang Christianity. Pero dito nga, binabanggit din naman na dahil requirement sa bawat isa sa nasasakupan ni Emperor Decius nung kapanahonang nabanggit, exempted naman dito yung mga Hudyo. Yung Kristiyano talaga ang matindi rin na kumbaga dinapuan ng patakarang ito to perform a sacrifice to the gods sa harap ng mga puno dyan sa Roma. At merong tinatawag na kapag nag-perform ka na, pipirma ka doon sa tinatawag nga na witness certificate, yung libellus. Ipakita ko po sa inyo, next Micah, kung ano yung libellus na yon. Ito yan. Yan yung isang piraso ng, materials na dyan, isusulat mo yung iyong, kumbaga, pakikiisa sa pagsasakripisyo sa mga Diyos-Diyosan para ikaw ay hindi mapakulong, hindi ma-persecute ng Roma. Pipirma ka dyan sa harap ng puno matapos kang mag-perform ng sacrifice to the gods. Yan yung ginawa mismo ni Decius. Kumbaga, mas pinabigat yung sa kapanahunan naman ni Marcus Aurelius. Kaya nung kapanahunang ito, napilitan yung iba talagang mga Kristiyano. Yung iba lang
Bagamat maraming tumibay ang pananampalataya sa Smyrna, yung iba doon talagang nag-apostatize para lamang, siyempre, makaligtas sa parusa ng Roma. Next, the decree was part of Decius' drive to restore traditional Roman values, and there is no evidence that Christians were specifically being targeted. A number of these certificates still exist, and one discovered in Egypt, text of papyrus in illustration. Pinakita ko na po sa inyo kung ano yon, yung libelius na yon, yung documents na yon na katunayan na nag-sacrifice ka sa gods. Yun nga yung decree na ito ni Decius, ito yung para ipanauli yung traditional na values ng mga paganong Roma. Yan nga po yun. Siyempre, hindi naman nila aaminin na ang target ay mga Kristiyano. Alam naman natin na talaga ang Kristiyano ang pangunahing target ng Roman government. So, yun yung mga naging kaganapan, kaya nangyari yung mga ganitong bagay. So, yun po yun. So, after Decius, ito, next muna. Kay Decius pa rin. The number of Christians who were executed as a result of the refusal to obtain a certificate is not known, nor how much of an effort was made by the authorities to check who had received the certificate and who had not. But it is known that large numbers of Christians apostatized and performed the ceremonies, while others, including Cyprian, Bishop of Carthage, went into hiding. So, binabanggit naman dito na marami daw bilang ng mga Kristiyano nag-apostatize. Yun nga, yung napilitan sila na mag-sacrifice sa gods at pumirma doon sa libelius para lamang makaligtas sila doon sa tinatawag na pag-uusig sa under Emperor Decius. Pero hindi ang Smyrna. Ang sinasabi dito sa pangkalahatan, pero hindi ang Smyrna. Dahil ang Smyrna, katunayan na sila po'y naging matatag. Mamaya babasahin ko mismo sa Biblia kung paano ang tingin ng Panginoong Hesus mismo sa kanila, sa mga Kristiyano sa Smyrna. Siyempre sa pangkalahatang Kristiyano, marami talaga tumatalikod. Even until now, maraming tumatalikod. Trabaho pa lang nagigive up na sila sa pananampalataya. Pag medyo makukompromise yung kanilang kikitain, nagigive up. So, ganun din dito, buhay na ang katapat dito. Nung kapanahonang nabanggit, under these emperors na sunod-sunod na nangasiwa dyan sa bahagi ng Roma. Ito ngang si Cyprian na bishop, nagtago yan. Natakot ho talaga syempre naman. Next, although the period of enforcement of the edict was only about 18 months, or 1 year and 6 months, no? It was severely traumatic to many Christian communities, which had until then lived undisturbed and left bitter memories of monstrous tyranny. Bagaman daw itong enforcement ni Decius na ito ng sacrifice to the gods with that libelius, no? Isang taon lang at kalahati, ito'y naging traumatic sa napakaraming Christian communities, at itong pamamarang ito ay mapait na alaala dito sa makahalimaw na kalupitan, monstrous tyranny. So ganito po yung naging karanasan sa kabuuan at ng mga Kristiyano dyan sa lugar ng Smyrna. After Decius, punta tayo dito kay Emperor Valerian. From 253 to 259, the Emperor Valerian took the throne in 253, but from the following year, he was away from Rome fighting the Persians who had conquered Antioch. He never returned as he was taken captive in 260 and died a prisoner. In the year 257, he sent two letters regarding Christians to the Senate. In the first, he ordered all Christian clergy to perform sacrifices to the Roman gods and forbade Christians from holding meetings in cemetery. Next, a second letter the following year ordered that bishops and other high-ranking church officials were to be put to death, and that senators and equities who were Christians were to be stripped of their titles and lose their property if they would not perform sacrifices to the gods. They also were to be executed. So pansinin ninyo, bago itong si Valerius, nakita natin si Marcus Aurelius, si Decius, sinundan pa rin ni Valerian, continuity ng sacrifices to the gods. At ito nga si Valerian, sa kapanahunang ginawa niya ng persecution ng mga Kristiyano, may dalawa siyang sulat na ginawa.
patungkol sa mga Kristiyano, ipinadala sa Senado ng Roma. Sa unang sulat, kanyang inutusan ang lahat ng mga clergy, ito yung mga opisyalis ng iglesia, na mag-perform ng sacrifices sa Roman gods. At dito makikita natin na meron din pala noong kapanahunang yon na mga Kristiyanong puno dyan ba sa bahagi ng Roman Senate, no? At pinagbabawalan dito yung mga Kristiyano na gumawa ng pagtitipon doon sa nabanggit na mga cemeteries, kasi may ginagawa noong pagtitipon ng mga Kristiyano, maging yung mga puno, mga clergy, mga opisyales noong kapanahunang yun sa Roma. Yun yung unang bahagi ng sulat niya, mag-perform ng pag-aalay sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Ang pangalawang sulat, sinasabi doon sa ating nabasa, inutusan yung mga bishops at ibang matataas na opisyal na patayin. Bakit? Kapag sila, ito nga kaya natin sinasabi na noon, sa kapanahunan ding ito, may mga matataas na opisyalis na Kristiyano. Ang tawag nga sa kanila, equites. Yung equites po, mas mababa lang yung ranggo niyan sa mga senador ng Roma. Kumbaga, itong senador ng Roma, Senate, sila nasa baba. Pero matataas na posisyon pa rin yan sa Roma. Tawag, equites. Ang sabi ni Valerian, kapag hindi nga nila ginawa yung paghahandog na yun, tanggalan sila ng titulo at lahat ng ari-arian nila i-confiscate at sila'y patayin, i-execute pag hindi nila ginawa yon. Yung unang sulat na magbigay o mag-offer sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So damay-damay lahat, matataas na opisyal na Kristiyano na nasa politika, yung mga appointed nung panahong yon, hindi katulad sa ngayon may election, no? Iba noon, iba ngayon. Huwag ninyong ipagkamali yan. Anyway, may topic tayo sa mga darating nating pag-aaral regarding din sa politics ngayon at noon, no? Marami kasing nabubulagan na pinagpapareho nila yung noon saka ngayon. Eto, balik tayo rito, ha? May mga matataas na opisyalis ang Kristiyano sa Senate. Ang tawag, equites. Pag hindi sila mag-perform ng sacrifice to the gods, anong mangyayari? Tanggalan sila ng titulo at kumpiskahin ang kanilang mga ari-arian at sila po ay papatayin. So, sunod-sunod itong mga emperor na ito hanggang kay Valerian. Next, may ito. Kay Valerian pa rin. Pakilagay. Among those executed, yung mga pinatay under Valerian were Cyprian, Bishop of Carthage, and Sixtus II, Bishop of Rome, with his deacons including Saint Lawrence. The public examination of Cyprian by the proconsul in Carthage, Galerius Maximus, on 14th of September, year 258 AD, has been preserved. So yung mga nabanggit dyan sa kasaysayan, yung mga pinatay katulad ng mga bishop na ito na nabanggit, yung record nila ay hanggang ngayon na-preserve kahit ito'y nangyari pa noong 3rd century AD. Kaya nga dito sa pag-aaral natin sa Reasons of Faith, ito po ay from Bible, napapatunayan ng kasaysayan, history na may nangyari nga. Nakapreserve lahat po yan eh. Kaya hindi po natin ugali dito na magkwento-kwento. Dito po ay punong-puno. That's why Reasons of Faith, punong-puno tayo ng evidences. Yan ang kagandahan ng ating Diyos, na yung ating pananampalataya ay hindi niya hinihingi kung wala siyang maipakitang sapat na ebidensya na nangyari nga yung mga bagay na sinasabi niya sa Biblia. Ganun po ang ating Diyos. Ayaw niya na manampalataya tayo sa Kanya without first giving sufficient evidence upon which to base our faith. So saan mo ibabatay ang pananampalataya mo kung walang ebidensya? So ito'y pinapakita ng Diyos, anak, nangyari ang mga bagay na yan. Ito yung mga malupit na emperador sa second church na ito sa kanyang local situation. Ito nga Smyrna. So ganun kaganda yung pag-aaral ng 7 churches kung kompleto tayo una ng research. Ganun po yon. Next. Ito naman, after na si Valerian, ito naman, si Emperor Diocletian. Mas matindi ito. Pansinin niyo po, ha? Diocletian's ascension in 284 did not mark an immediate reversal of disregard to Christianity, but it did herald a gradual shift in official attitudes toward religious minorities. In the first 15 years of his rule, Diocletian purged the army of Christians, condemned Manichaeans to death, and surrounded himself with public opponents of Christianity.
abay, ito'y matindi din pala itong si Diocletian. At mamaya, papakita ko po sa inyo kung gaano katinding persecutor ang emperador na ito, lalo na saan? Sa mga Kristiyano. Napakatindi nitong si Diocletian. Ituloy natin. In the winter of 302 AD, Galerius urged Diocletian to begin a general persecution of the Christians. Diocletian was worried and asked the oracle of Apollo for guidance. The oracle's reply was read as an endorsement of Galerius' position, and a general persecution was called on the 24th of February 303 AD. Ito binabanggit dito na nung winter nung 302, itong si Galerius, alam nyo ganito bago ko ituloy. Itong mga binabanggit na pangalang ito, sa Roma kasi yung mga emperador halos magkakasabay-sabayan sa pag-upo. Depende yan sa kanilang usapan. Kaya huwag kayong malito sa mga petsang binabanggit dyan. Dahil itong si Galerius naging emperador din yan, at nung matapos yung term no Diocletian, kasama siya doon sa mga, kumbaga, nagbibigay ng advice dito kay Diocletian, itong si Galerius. No? Na itong si Galerius, sinabihan niya si Diocletian, o he urged Diocletian na simulan na yung pangkalahatang pag-uusig sa mga Kristiyano. Itong si Diocletian medyo nag-aatubili pa nung una, kaya humingi siya ng oracle doon sa kanilang Diyos na si Apollo. Ito yung Diyos-Diyosan, pangunahing Diyos-Diyosan ng mga Roman, si Apollo, for guidance kung dapat nga niyang gawin yon. So, syempre, mga pagano ito at ginagamit ng Diyos na si Satan, Diyos ng sanglibutan, ginagamit niya yung mga Diyos-Diyosan. So, yung reply o tugon daw ni Apollo dito kay Diocletian, yung endorsement ni Galerio. Ano ba yung endorsement ni Galerius? Simulan na yung alin? General persecution ng mga Kristiyano. Kaya sa petsang February 24, 303 AD, nangyari yung general persecution. Ngayon, ito, pakilagay Micah. The Diocletianic or Great Persecution was the last and most severe persecution of Christians in the Roman Empire. Kaya nga itinuturing na itong si Emperor Diocletian ang pinakamatinding gumawa ng pag-uusig sa mga Kristiyano. Ang tawag Diocletianic, or sa ibang tawag, the Great Persecution. Sa pamamagitan yun ni Diocletian, na ang nagsabi sa kanya, si Galerius. Kaya itong mga petsang nabanggit na ito, imagine ninyo sunod-sunod na emperador ito. Sa kapanahon ng from 100 up to 313 AD. Susunod na yung binabanggit kong petsa. After Diocletian. So ito po yung era ng Smyrna. Kaya tinatawag silang persecuted church. Ito po yung era o kapanahunan ng mga Kristiyano sa sunod-sunod na mga naging emperador ng Roma nakaranas ng malulupit na pag-uusig. Kaya yun yung sinasabi nating inangkop ng Panginoon at pinili yung karanasan ng bawat locality dahil meron diyang kinaaangkupan na magiging karanasan pa ng mga Kristiyano, historically speaking. Na, bago ko ituloy, dito muna tayo, balik tayo rito. Sunod, ito na nga si Galerius. Napansin niyo yung petsa? From 305 to 311 AD. Roman Emperor from 305 to 311, during his reign, he campaigned, aided by Diocletian, against the Sassanid Empire. Talaga nagtutulungan tong dalawa, no? Sacking their capital, Ctesiphon, in 299. He also campaigned across the Danube against the Carpi, defeating them in 297 and 300. Although he was a staunch opponent of Christianity, Galerius ended the Diocletianic persecution when he issued an edict of toleration in Serdica in 311 AD. Ito. Very interesting ito, mga kaibigan at mga kapatid, no? Di ba itong si Galerius ang nagsabi kay Diocletian, simulan na natin yung general persecution. Yun nga yung Diocletianic, the Great Persecution against Christian. Nagtutulungan itong dalawa. And later on, ito sa petsang nabanggit nung 311, tinapos ni Galerius yung tinatawag na Diocletianic persecution nung siya po ay naglabas ng tinatawag na Edict of Toleration.
Ano yung toleration? Ito na yung pagpayag sa mga relihiyon dyan sa kanilang nasasakupan kasama ang Roma na magkaroon sila ng sariling execution ng pananampalataya. O ibig sabihin, yung ipagpatuloy nila kung ano yung kanilang pananampalataya. Toleration, tinotolerate na yung ibang relihiyon sa kapanahonang naglabas itong si Galerius ng Edict of Toleration doon sa lugar ng Serdica. So, napansin niyo from about 100 AD up to 313 yung persecution. Bakit? Sa kapanahonang ito, naglaylo na ang persecution. Sa ngayon, sa sinasabi ng Biblia, ang iglesia ng Smyrna, pahirapang 10 araw. Anyway, yung 10 araw na yon, symbolic yon. Kumakatawan yun doon sa tinatawag na kapanahunan ng pag-uusig. At nakita naman sa kasaysayan, yung pinag-uusapang kapanahunan from 100 down to 313. Bakit? 311 ito eh. Dito na nga, nagkaroon ng tinatawag na pagbaba ng persecution. Nagsimula ang toleration. Pero alam niyo po ba, na hindi si Galerius ang dahilan na nawala na ang persecution sa mga Christians sa kapanahunan ng Smyrna. Walang iba ang nagdala ng pagtatapos ng persecution, kundi si Emperor Constantino. Eto, pakilagay. Si Emperor Constantino, napansin niyo yung mga petsang yan, 306 to 337 AD, kasi halos sabay-sabayan sa iba't ibang bahagi ng nasasakupan ng Roma. Ano ho? Constantine and Licinius, Edict of Milan, noong 313 AD, has traditionally marked the end of the persecution. Ibinilang ho kay Emperor Constantino yung pagtatapos ng pag-uusig dahil sa kanyang Edict of Milan. Ito po yung inilabas na panuntunan ni Emperor Constantino na wakasan na, tapusin ang persecution dahil ang kanyang ginawa, nilegalize ang Christianity. Dahil before Emperor Constantino, ang Christian, illegal. Napansin nyo kanina sa atin hong mga binigay sa kasaysayan, iba't ibang emperor, Kristiyano ka pa lang, pwede ka nang i-persecute, pwede ka nang idaan sa trial. Sa unang trial, kulong na nga agad eh. Yung iba, pagiging Kristiyano, illegal na eh. O para hindi ka parusahan, maghandog ka sa Diyos-Diyosan. Pirmahan mo to. Yun nga yung libelius na document. So, sa kapanahunan lang ni Constantino, natapos nung 313 AD, nilegalize niya ang lahat ng relihiyon kasama ang Christianity. Of course, nung time na yon, ang pinakamalaking relihiyon noon, Christianity. Maliban siyempre sa mga paganismo, pagano. Ang nasasakupan ni Constantino, pagano yan, at Christianity. So, mayroon siyang political motives. Paano magkaroon ng pagkakaisang aking kingdom? So nagkaroon ng tinatawag na compromise at natuwa naman yung mga leader noon ng Kristiyano. Bakit? Kung hindi dahil kay Emperor Constantino, kami pa rin ngayon ay pinag-uusig. Natapos nga yung pag-uusig nung na-legalize through Edict of Milan noong 313. So nakita nyo, hindi ito kwento-kwentong barbero. So ang persecution na matitindi, sunod-sunod, mula sa panahong about 100 AD up to the time of Emperor Constantino. Can you imagine? Halimbawa nakatira ka sa isang bansa na iba-iba ang naging presidente o hari o leader dyan, na sunod-sunod sa bawat uupo ay uusigin ka. Halos hindi ka na makahinga. Pero after all those bitter persecution, buhay na buhay pa rin po ang mga Kristiyano, lalo na sa Smyrna. Buhay na buhay. Kaya kumakatawan talaga sila sa, eto, gagamitin ko lang yung luya, para makarelate lang mo tayo, na habang pinipit-pit mo o dinidikdik ang luya, lalong umaanghang, lalong kumakatas. Yun din yung myrrh, yung bitter but aromatic gum. Yun yung tanim doon sa bahagi na yun ng Asia Minor na myrrh nga ang pinaka-root word na kumakataon sa mapait pero mabango. So ibig sabihin, spiritually speaking, habang dinidikdik yung myrrh, lalong umaalingasaw yung bango. Lalong nasasamyo mo ang amoy ng matibay na pananampalataya na sa kabila na sila'y pinipit-pit, dinidikdik, dinudurog, lalong umalingasaw yung bango, ang simoy ng Christianity na habang inuusig at pinapatay para silang mga kabuti na lalong dumadami. Ganon katindi po ang karanasan ng Christian Church sa Smyrna dahil nga sa kasaysayan naman, locally, literally, itong sunod-sunod na kalupitan ng mga emperor ang kanila pong naranasan. Ganun yon.
Kaya napakaganda po na kumpleto yung ating paglalahad ng mga bagay na ito. Kaya may systematic or pattern of study tayo. Ito ngayon. Pakilagay, Micah. Ito ipapakita po namin sa inyo. Ito yung na-reconstruct na. Ito po yung na-discovery na tindahan noon sa lugar ng Smyrna. Ito ho. The marketplace area is about all you can see of the ancient city of Smyrna today. In this area, the early church leader Polycarp was martyred in 156 AD. Emperor worship was being enforced by law and he refused to offer incense to Caesar. So dito, ito sa lugar na ito, pinaniwalaan, pakitanggal na ali, dito sa lugar na ito, pinaniwalaan na pinatay itong si Polycarp noong 156 AD dahil tumanggi siya na mag-offer ng insenso at sumamba sa Caesar. Dahil dito nga, yung mga binasa natin kanina sa kasaysayan, talagang bawat emperor pinipilit ka na sumamba sa Diyos-Diyosan at kasama din doon yung pagsamba sa emperor bilang isa sa mga Diyos. Tumanggi itong si Polycarp at pinatay siya dyan sa marketplace na ito. Yan. Nire-renovate na ho yung mga, kumbaga, site na yan na sinasabi sa Biblia para ma-preserve lang yung kanilang at least structure. Yan. So, isa pa may Aliyah. Yan. Pakilagay yung picture na yan. Yan. Itong bahagi na yan ng Smyrna, yan yung kanilang pinagtaguan lalo na sa haba ng persecution noon. Ito pa, next. Ito yung Gorimer Valley. Isa po ito sa mga pangunahing lugar ng Cappadocia at dito ngayon binabanggit na nagtago rin sa mahabang panahon ng persecution yung mga Kristiyano dyan. Pinanatili yung kanilang pananampalataya at gumawa sila ng paraan para makaiwas sa mga matitindi at malulupit na pag-uusig. Napansin nyo dyan yung mga butas-butas? Yan yung mga cave, mga kuweba na kanilang pinagtaguan dyan sa lugar ng Smyrna. Next, Aliyah. Eto, sa Cappadocia pa rin ito. Sentro din ito ng Christianity sa Smyrna. Kumbaga tinataya na mahigit 1,000 iglesia ng Christianity ang lumitaw dyan sa area na yan. Yan. Ganun ka lalong dumadami yung mga Kristiyano noon. Magamat sila'y pinag-uusig. Yan ho, yung mga lugar na yan. And then ito naman, na-discover ito next. Yan. Na-discover ito noong 1963. Ito po ay peasant. Ang nakakita dito ay yung isang magsasaka na nakita niya yung cellar floor na gumuguho. At dito na simula yung pagka-discovery na merong mga butas doon at merong natagpo ang 8 iba't ibang level ng lugar na yan. At nakita nga nila na ito ay tinahanan talaga ng mga tao sa mahabang panahon. Nagkubli sila dyan. Oh, isa pang Aliyah. Yan. Makikita din dyan na makikita dyan yung mga steps cut into the side of that shop na kapag meron halimbawang tumingin pa itaas at kapag nakita na yun ay may mga naglalakad doon, syempre mga kaaway, dito yan yung pag tumingala sila, nakikita nila kung may mga taong pumapasok, so nagtatago talaga yung mga inusig dyan sa lugar na yan. Ginawa talaga nilang mahabang panahong pinagtataguan. And next, Ali, yan, yung mga malalaking bato na rolled, pinagulong across the entrance para pigilan yung mga kaaway na pumasok. Yan yung ginawang taguan talaga sa Smyrna ng mga Kristiyano dyan. Yan. Ito pa, next, Ali, yan yung ginawa nilang kusina sa pagluluto nila at pag-iimpok or pag-i-store ng kanilang mga pagkain na pakilagay. Yan. Diyan nagluluto sila, yung mga pinersecute. Yan, na-discover na lang sa ating 20th century yan. So yan yon, kaya nangyari ho yung mga pinagbabanggit nating iba't ibang emperador na nag-usig at gumawa ng paraan talaga sa napakahabang panahon. Can you imagine from 100 to 313 nung nag-stop ang persecution dahil sa Edict of Milan ni Emperor Constantino? Nasa 200 taon ang persecution na ito, 200 years, ganun kalupit. Kaya hindi nakapagtataka na nakagawa ng paraan sa tulong ng Panginoon yung mga Kristiyano dyan sa lugar na yan para kumbaga mapagkanlungan nila. Ganon kabuti ang Diyos na sila'y kumbaga hindi naman lahat ay napahamak. Ngayon,
Ito yung larawan. Kung bakit, yan yung tanong natin kanina, pakilagay Aliyah, the pictures of Jesus. Na sinasabi sa Apokalipsis 2:8, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng una at ng huli na namatay at muling nabuhay. Kanina, tanong natin, bakit kaya ipinakita sa larawang ito ng Smyrna? Ang larawan ni Kristo ipinapakita bilang una at huli, na namatay at muling nabuhay. Kasi alam ng Panginoon ang magiging malupit na karanasan na mararanasan ng kanyang mga anak sa lugar ng Smyrna. So yung assurance sa pamamagitan ng larawan ni Kristo na namatay at muling nabuhay, meaning to say, ginawa nila sa akin, gagawin din sa inyo, ako'y nabuhay, kayo rin naman mabubuhay. Yan yung napakagandang pagbibigay ni Kristo ng kanyang larawan na pagpapalakas loob sa mga inuusig na mga anak niya. Sinasabi niya, anak, may pag-asa kayo, magtapat kayo hanggang kamatayan, ako rin ay pinatay, pero ako'y nabubuhay para sa inyo. Kayo'y papatayin, ngunit kayo'y mabubuhay. I am the first and the last. Ito yung napakadakilang leader, ang ating Panginoon. Bago maranasan ng kanyang nasasakupan, siya muna. Ganon ang katindi yung kagandahan ng larawang pinapakita dito. At ang larawan ni Kristo sa 7 iglesia, iba-iba. Dahil iba-iba rin ang magiging karanasan ng kanyang mga anak sa bawat iglesia, locally, historically, and hanggang sa panahong bago dumating si Kristo. Iba-ibang larawan dahil iba-iba yung pangangailangan ng bawat iglesia. Sa lugar ng Smyrna, kalupitan, persecution. Pinakita ni Kristo, pinatay rin ako, pero ako'y nabuhay, mabubuhay din kayo, magtapat kayo hanggang kamatayan. Etong nangyari sa local setting ng church sa Smyrna, nangyari din historically during the Dark Ages, di ba? During the Dark Ages, sa pamamayagpag ng papacy, from 538 down to 1798, million din na mga Kristiyano ang pinatay. Yung hindi sumunod sa patakaran ng Papa sa Roma, pinagpapapatay. 50 million martyrs ang tala sa traditional record. Milyones na mga taong ayaw sumunod sa dikta ng Papa, ang kanilang susundin, salita ng Diyos lamang, pinagpapapatay din. So, nangyari historically, nangyari una, literally, locally, sa Smyrna, nangyari din after 600 or 500 years from the time of Smyrna, nangyari din uli during the time of tinatawag nating Dark Ages. So, historically nangyari. At mangyayari pa ito bago dumating o lumitaw ang anak ng Diyos na si Kristo sa kanyang pagdating sa ikalawa. Mangyayari uli ito. Itong persecution na matindi. So meron na tayong leksyon na nakikita dito. Ang Panginoon, binibigyan tayo ng lakas ng loob. Pag dinanas nyo yan, panindigan natin, nandiyan ang ating Panginoon, magtapat tayo hanggang kamatayan. Kaya yan yung kanyang larawan. So ngayon, punta tayo sa commendation, yung papuri ng Panginoon. Tingnan nyo ha, Revelation 2:9. I know your afflictions and your poverty, yet you are rich. Nalalaman ng Panginoon yung alin yung kanilang kahirapan. Alam ni Kristo na mangyayari sa mga taga-Smyrna ito. Alam niya yung kanyang kahirapan, ngunit kayo'y mayaman. Saan sila naging mayaman? Siyempre sa spiritual na bagay, sa pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya nga ito yung sabi sa verse 10, balikan natin, huwag ninyong o huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Yan yun. Alam nyo, nung sinulat ni Apostol na si Juan yan, ito nga po sa lugar ng Patmos, nangyari yung pagsulat niya for about, bago siya mamatay noong 90 AD, at nangyari nga yung persecution, pagpasok nga po, after ng 1st century, about 100 AD, and then up to 313 AD. So, eksakto, kung iisipin mo, nung matanggap ng mga taga-Smyrna ang sulat, ilang taon na lang, mangyayari na pala sa kanila yon. Nangyari literally. So, habang binabasa nila yan, updated sila na merong magaganap ng persecution. Yan ang sulat ng Panginoon na ipinasulat kay Juan. Malapit na ikang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan. At literally nangyari nga.
doon sa nangyari sa kasaysayan natin nung pinagbabasa. Di ba? So ito po'y literal na application, inangkop ng Panginoon sa magiging karanasan nila. Alam ng Diyos, alam ng Panginoon, ang magiging karanasan ng kanyang bayan mula ng kanyang itayo ang iglesyang dalisay na kinakatawanan ng Efeso at ng kabayong puti doon sa Revelation chapter 6 at yung kabayong pula sa Revelation 6 na kumakatawan din sa pag-uusig sa iglesia na merong parallel na katuparan din sa iglesia sa ikalawa, ang Smyrna. So ito yung mga pangyayaring literal na magaganap. Naganap at patuloy na magaganap. Dahil ang kaaway ng Diyos hindi titigil hanggang malansag ang Christianity. O ngayon, eto. Yung saway. Meron bang saway ang Panginoon? Pakilagay Micah. O, none. Basahin nyo man ang iglesia sa Smyrna, ulitin yung basahin, walang saway ang Panginoon. Doon sa unang iglesia, bagamat desirable church, no? Iglesia sa Efeso, may saway ang Panginoon. Ano yung saway niya? Iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. So pinababalik sila. Diba? Sa kabila ng desirable church o kaibig-ibig na iglesia ang Efeso, may nagawa silang hindi maganda sa harap ng Panginoon. Pero may chance sila na bumalik sa unang pag-ibig. Pero sa Smyrna, walang saway ang Panginoon. Meaning, nagtapat talaga ang bayan, naging malakas sila sa pananampalataya, ang iglesia sa Smyrna, hanggang kamatayan. So matindit nakalaan na ang reward dito sa mga kapatid sa Smyrna. Ito ngayon yung counsel naman. Walang saway, napakaganda. Ito yung counsel. Payo. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Which is literally ginampanan ng mga kapatid na matatatag sa pananampalataya doon sa unang siglo na naganap ang persecution dahil sa mga malulupit na emperador ng Roma. Nagtapat talaga sila. Dahil meron silang tiniting ng pangako dito sa payo ng ating Panginoon na magtapat ka hanggang kamatayan. Bibigyan kita ng putong ng buhay. Yun yung promise. Pag ikaw ba'y sumali sa palaruan, sasali ka lang dahil gusto mo lang sumali. Pag ikaw ba'y sumali sa palaruan, sasali ka ba dahil trip mo lang o gusto mo lang sumali? Of course not. Normally, kaya ka sumasali sa palaruan dahil sa reward. Yun eh. Alam ng Panginoon yan. Ang sinalihan nating ito ay, kumbaga ito yung great controversy na walang pwedeng magsabing neutral lang ako. Lahat tayo dito kasangkot. At ginagamit sa Biblia yung parallelism or comparison doon sa atleta na ginamit din ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Korinto. Normally ho, kaya ka sumasali sa palaruan para sa reward. At since nandito tayo sa usapin ng pananampalataya at tayo'y kabilang sa malaking tunggalian na nagaganap sa pagitan ng Diyos at ni Satanas, sa pagitan ni Kristo at ni Satanas, alam ng Panginoon, pahihirapan tayo ng kaaway, ngunit nilagay ni Kristo ang reward sa ating harapan. Bibigyan kita ng alin? Crown of life or putong ng buhay. Yan yung kanyang promise. Yan yung kanyang pangako, the crown of life. Pakilagay nga Micah yung crown. Yan, no? Yung mga nakatira sa Smyrna, binigyan ng kapangakuang ito na magtapat sila hanggang kamatayan at bibigyan sila ng Diyos ng crown of life. Ito yung buhay na walang hanggan. Maaring napaigsi o talagang napaigsi ang buhay nila nung time ng persecution. Yung iba nakapagtago. Pero yung iba namatay ho talaga. Yung iba naman nag-apostatize. Pero all in all, nakita ng Diyos, nakita ni Kristo na sila'y nagtapat literally hanggang kamatayan. Kaya wala pong saway sa kanila. Napansin niyo po yun. Samantalang ang Efeso na desirable church, wala pang umuusig ng napakatindi katulad ng Smyrna, iniwan nila ang unang pag-ibig. Whereas ang Smyrna, habang dinidikdik, lalong bumabango ang kanilang pananampalataya sa Diyos. Lalong kumakatas, kumbaga sa luya, ang kanilang anghang ng pananampalataya. Di ba napakagandang, bagamat napakapait ng karanasan, ang resulta naman nito, buhay na walang hanggan.
Yung iba naging maigsi ang buhay, marahil na buhay yung iba, 20 anyos, pinatay, nagtapat kay Kristo. Yung iba 30, 50, pinatay. Pero ang kapalit nun, walang hanggang buhay. Walang katapusang buhay. Yan ang hindi ko naisip ng iba na wala sa pananampalataya sa Diyos. Na naghahanap pa sila ng fountain of life dahil sa kanilang mga salapi. Billions, millions of money. Gusto nilang pahabain ang buhay nila sa mundo. Hanggang dito lang kasi ang kanilang isipan. Yung iba nag-iisip popularity, kaya kahit magsinungaling, okay lang. Ang pangako ni Kristo, buhay na walang hanggan. Popular ka man sa mundong ito. Kung ikaw sinungaling kay Kristo, hindi ka nagsasabi ng tapat, magsisinungaling ka para mapanatili yung popularity mo, naliligaw ka, kapatid. Magtapat, sa pananampalataya kay Kristo, hindi mo iniisip sarili mo. Ang iniisip mo, paano ka maging blessing sa kapwa-tao mo. Yun yung totoong Kristiyano. Iniisip ng mga Kristiyano sa Smyrna kung paano sila mag-set ng halimbawa na hanggang kamatayan, magtatapat ako dahil ang Panginoon ko pinatay, ngunit ibabalik niya sa akin ang buhay dahil nabuhay siya una. Yun ang purpose ng pagkabuhay ni Kristo, para yung uusigin hanggang kamatayan, bubuhayin niya rin. Walang katapusang buhay pa. So ito ang tiningnan ng mga Kristiyano sa Smyrna, kaya sila'y tapat, hindi nakipag-compromise. Death before compromise. Napakagandahong leksyon ang ating nakita rito. Kaya doon sa mga iba nating kapatid na nag-aaway-away dahil sa popularity, gumagawa ng pagsisinungaling para ma-preserve ang sarili, subukan nyo pong i-preserve ang sarili nyo kay Kristo. Anin nyo yung popularity nyo kung kayo mga sinungaling. Kung kayo may ibang motibo at hindi ang naka-front ay si Kristo, kundi ang sarili. Di ba dapat ang sarili natin nakatago kay Kristo? O bakit masyado tayong concern sa kung anong sasabihin ng iba sa atin? Di ba maging concern tayo kung anong sasabihin ni Kristo sa atin? Na tayo nakikitaan dapat ng katapatan kay Kristo para tayo maging mabuting halimbawa sa kapwa-tao. Di ba dapat ang mga Kristiyano, nung sinabi ni Kristo, "Blessed are the peacemakers, for they shall be called the children of God." Peacemakers, pero pag may gulo, ikaw nangunguna para dalhin mo yung gulo. Di ba yung mga Kristiyano sa Smyrna, sila ang ginugulo? Pero nagpakatatag sila dahil may pangako si Kristo. Ngayon, mga Kristiyano ngayon sa ating kapanahunan, sila ang nagdadala ng gulo sa halip na sila'y maging pacifier. Pag merong nagiinit na mga kapatid, di ba dapat ikaw ang nagpapalamig? Hindi ikaw nangunguna para magalit din sila doon sa kinagagalitan mo. Yan ang kaibahan ng karanasan ng mga Kristiyano sa Smyrna, kaya't walang saway. Napansin nyo? Walang saway ang Panginoon sa kanila. Hindi nila iniisip ang kanilang mga sarili. So ito po'y leksyon sa bawat isa sa atin. Seventh-day Adventist and non-Seventh-day Adventist, leksyon ito sa atin. Kung tayo tunay na Kristiyano, magtatapat tayo hanggang kamatayan, hindi natin titingnan ang ating mga sarili. Problema kasi, pag sarili mo gusto mong iangat, lahat ng paraan gagawin mo para maging bilib lang yung iba, sa kabila na ang iyong pagkatao, bulok. Nabubulok ang pagkatao mo dahil gusto mong palitawin na sikat ka, popular ka. Kabulukan ang nangyayari sa sanglibutan. Etong karanasan ng mga Kristiyano sa Smyrna is a purity of souls. Kadalisayan ng kanilang mga kaluluwa dahil ang nakikita nila si Kristo at ang pangako ni Kristo na magtapat ka, bibigyan kita ng putong ng buhay. Never na kanilang iniisip ang kanilang mga sarili. Sana maging leksyon sa ating lahat ito. Ngayon, yun po yung atin pong gustong ipapansin. Ngayon, yun po ang buong paksa ng ikalawang iglesia. Nabanggit ko kanina, ang persecution naganap locally, historically, during the Dark Ages, at mangyayari uli bago dumating si Kristo. Meron pa akong update na ipapakita sa inyo, bagaman yung iba rito marahil alam na ito. Naganap ito noong October 20. So, 4 na araw ang lumipas. Tayo ngayon, October 24, 2020. Itong ipapakita ko po sa inyo, na litaw naman ito sa mga babasahin at sa mga balita, October 20, 2020. Ito po, pakilagay, Maika. Ayan.
Ito yung naganap sa pangunguna ng Pope na si Pope Francis, no? Ito yon. Noong October 20, 2020, 4 na araw na lang ang lumipas, Pope Francis met with the main religions of the world in Rome and with political leaders during the International Prayer Meeting for Peace, entitled, "No One is Saved Alone, Peace and Fraternity." Everyone gathered in the spirit of Assisi to invoke the different gods to bring world peace. They all signed a peace pledge as Pope Francis declared firmly that no one can be saved alone, no people, no single individual. Matindi ito, mga kapatid. Ito na sa prophecy ng Biblia na pinangahawakan ng mga Seventh-day Adventist. Ito na yung pinakalundo ng kanilang plano ng pagkakaisa para sa lahat, para maitaguyod ang mark of the beast. Anyway, salamat Brother Mardem Lapinig, no? Siya nag-forward sa akin ng link na ito. Ganun ako magpasalamat sa mga taong nakakatulong, no? Binabanggit ko yan bilang pag-recognize sa kanilang magandang layunin na mai-broadcast natin itong mahalagang mga pangyayaring ito, no? Sinasabi rito, nakipagtagpo sa lahat ng main religion, sa lahat ng relihiyon, itong Pope sa Roma. Kasama ng mga, sige Micah, pakitanggal na, kasama ng mga political leaders, dito po nung panahon ng International Prayer Meeting para sa kapayapaan. Ang ganda pakinggan ho talaga, kapayapaan. Na sinasabi dito ni Pope Francis that no one is saved alone. Walang maliligtas na nag-iisa. Ang punto na pinapakita niya, ang kaligtasang dala ng Diyos ay sa grupo, collective, pangkalahatan. Pansinin niyo pong mabuti yan. Everyone, ika, is gathered in the spirit of Assisi to invoke, hilingin, mula sa iba't ibang Diyos na magdala ng kapayapaan sa sanglibutan. Kaya during this prayer meeting, napansin niyo yung sa background, pakilagay nga uli, Micah, pakibalik. Napansin niyo yung sa likod, no one is saved alone. Peace and fraternity. Napansin niyo po yan? So ito, another na tinatawag na paglaban sa doktrina ng Biblia that salvation is personal. Salvation is individual. Ang salvation ay hindi sa grupo. Ang kaligtasan na bigay ng Diyos ay individual. Kaya personal relationship. Hindi ibig sabihin, hinaangkin mo yung kaligtasan personally. No. Kasi kaya ko nabanggit yon, may iba kasing pananampalataya na ligaw, kulto, ang tawag, yung palamura. Ang kanilang isipan, ayaw nilang gamitin yung personal relationship kasi daw parang ginawa mong personal toothbrush, personal soap, na sayo lang. Hindi o ganon ang theology ng Biblia. Pag sinabi personal, nare-recognize mo na walang ibang namamagitan na magdadala siya na yung kaligtasan, kundi si Kristo lang, personal. Hindi pwedeng mamagitan ng pari, hindi pwedeng mamagitan ng pastor, hindi pwedeng mamagitan ng mga apostol ng Biblia. Ikaw lang at ang Diyos, that is personal. Hindi ka pwedeng maligtas dahil ang tatay mo, ang angkan mo, ang lahi mo, mga pastor, mga diakono, mga elder, mga government official. Hindi doon nakabatay ang kaligtasan, kundi by grace. Ephesians chapter 2 verse 8. By grace, you are saved through faith. That's why, individual, personal. Nasa iyo ang choice kung tanggapin mo yung alok ni Kristo. Pero dito, sa pangunahin na ginagawa nila, ang kaligtasan ay sa fraternity o brotherhood. Collective. Kaya dito nagtipong muli. Etong mga iba't ibang uri ng relihiyon, Hinduism, Protestantism, mga indigenous religion, yung mga pagano, sa madaling salita, nandito nagtipon, Katolisismo, Protestantismo, at paganism o paganismo. Papakita ko po sa inyo na nangyari na ito. Nangyari ang tagpong ito bago maglabas si Emperor Constantino noong 4th century AD ng batas patungkol sa linggo, Sunday law, the Blue or Civil Sunday law.
Nangyari muna, pinagkaisa ni Constantino ang paganismo, ang Christianity, and then Sunday law na sinundan ng religious Sunday law sa Council of Laodicea noong 4th century AD. Eto na naman tayo. Pero hindi po, ito po hindi nakapagtataka. Alam, sa Biblia nandyan na yan. Ituloy lang natin. Pakilagay yung sunod ha. Kaya maliwanag dito, para ngayon sa Pope at sa Spirit ni Assisi, hinihingi nila sa iba't ibang Diyos ang kapayapaan ng sanglibutan. Ang salvation hindi individual, kundi fraternity or brotherhood, grupo. Next. Sabi rito, ito yung symbol, ito yung global pact ng mga relihiyong ito at kasama ng ilang political leaders, ito yung sign nila, tanda ng pagkakaisa. All of us are brothers and sisters. Let us pray to the Most High that after this time of trial, there may be no longer be others, but rather a great we, rich in diversity. The time has come to boldly dream anew that peace is possible, that it is necessary that a world without war is not utopian. Pakitanggal na mic ha. So ito yung kasunod niya sinasabi niya. Panalangin natin dahil dito sa nangyaring trial, itong tinutukoy nilang pandemic, no? Wala nang tinatawag na others, kundi we. Yung others, ibig sabihin, yung hindi nakikiisa. Dapat ngayon magkaroon ng tinatawag na we. Mayaman. Bagamat iba't iba, rich in diversity. Magkaisa lahat. Kaya yung pagano, protestantismo, ang tawag ko po rito, apostate, tumalikod na protestantism. Ang totoong protestante, hindi kasama, hindi nakikiisa sa doktrina ng Catholicism. Dahil ang pinag-uusapan natin doctrine. Pasintabi po doon sa mga kaibigan nating matitino na mga Roman Catholics. Marami ho silang mababait, matitino, religyoso. Saludo po ako sa inyo. Ang pinag-uusapan natin dito, doktrina. Okay? Huwag masaktan ho ang inyong damdamin sana. Doktrina ho ang ating pinag-uusapan dito. Walang kinalaman sa pagiging religyoso nyo, sa kabaitan nyo. Ako'y naniniwala, ulitin ko, mababait karamihan sa Roman Catholics. Marami akong kaibigan, kamag-anak, Roman Catholics. Kaya ang sabi ko rito, ang pinag-uusapan dito, doktrina. Pag sinabi kong Catholicism, it's about doctrine. Okay? Balik tayo. Etong doktrina ng Catholicism, kung totoong protestante ka, hindi mo sasamahan ang paniniwala na iisa tayo lahat sa Diyos. Kung Biblia ang pag-uusapan, mali yun. Sabi po ni Kristo, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kaya pinag-uusapan po rito, katuruan ng Diyos laban sa katuruan ng tao. Kaya lumitaw ang Protestantism dahil nga sa doctrine ng Catholicism during the Dark Ages. Isa na sa doktrina na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagpapahirap ng katawan, penitensya, so on and so forth, binibili ang kaligtasan. Yun yung indulhensya na pinauso ng Vatican o ng Catholicism. Tapos ngayon, sasamahan ng mga modernong protestante daw. Alam nyo kung buhay ngayon si Martin Luther, this is hypothetical. Etong mga Lutheran, mga Methodist na ito, kung nabuhay si John Wesley, makakarinig kayo ng hindi magandang salita dun sa dakilang mga leader ng protestante nung kapanahunang yon. Bakit kayo nakiisa sa Catholicism magkalaban ng doktrina ng Biblia nito? Hindi totoong magkakaisa tayo sa espiritu ni Assisi at tatawag tayo sa iba't ibang Diyos na pinapaniwalaan ng Hinduism, paganismo, at ng iba't ibang mga indigenous religion, yung maliliit na relihiyon ng mga pagano rin. Di ba dapat ang ipangibabaw natin yung turo ng Biblia na magkakaisa tayo in truth and not in a platform of error. Nagkaisa ka nga, pero sa ilalim naman ng kamalian. Pero ito, pinapakita ko po sa inyo kung ano yung nangyayari ngayon. Ito yung malapit na paghubog ng mark of the beast. Ito, tuloy natin. May kapakilagay. Ito,
The Pope is uniting Catholicism, Protestantism, and paganism into one. These are completely incompatible belief systems when considering the different gods they pray to. This is nothing new. Rome has done this before. History repeats itself. Emperor Constantine fused paganism with Christianity during the rise of the papacy. Later, Rome took a hit in 1798 when the Pope lost his dominion and became Napoleon's prisoner. But now, Pope Francis is helping to restore Rome's former power by healing the deadly wound. He is uniting Christianity with paganism once again. And soon, the infamous Sunday laws will come. Inspiration tells us, ito yung quotation from Great Controversy, page 53, in the early part of the 4th century, the Emperor Constantine issued a decree making a Sunday a public festival throughout the Roman Empire. The Day of the Sun was reverenced by his pagan subjects and was honored by Christians. It was the emperor's policy to unite the conflicting interests of heathenism and Christianity. He was urged to do this by the bishop of the church, who, inspired by ambition and thirst for power, perceived that if the same day was observed by both Christians and the heathen, it would promote the nominal acceptance of Christianity by pagans, and thus advance the power and glory of the church. Eto, napansin niyo po yung pinagbabanggit ko na kanina pa. Ito yung history na nangyari. Kung paano sa panahon ni Emperor Constantino, ngayon nangyayari uli itong strategy na ito. Na noon, para mapagkaisa ni Emperor Constantino ang Christianity and paganism, nag-decree siya o gumawa ng batas regarding Sunday law. At ito'y sinundan ng religious Western bishops ng Rome, na diyan nga po nagmula ang Roman Catholicism, ang paggalang doon sa araw. Yan yung pinagmulan o pinag-ugatan ng Sunday keeping, yung sun worship, the day of the sun, iginagalang. Yan naman ang nasa batas ni Emperor Constantino. Ang sabi niya doon, on the venerable day of the sun, let all the magistrates and peoples residing in cities rest, and let all workshops be closed. Yung venerable day of the sun, English lang eh. Sa Latin, venerabile dies solis. Ibig sabihin, kung ililiwat mo literally sa wikang Pilipino, ang ibig sabihin nun, sa kagalang-galang na kaarawan ng araw. Yun yung venerabile dies solis or venerable day of the sun. Yun yung mga salita bilang pagbibigay pugay, pagpapahalaga sa sinasambang araw. Yun yung pag-incorporate sa pananampalataya ng Christianity noon na sumunod sa batas regarding linggo na pangilin. Yun yung dahilan kung bakit nahati ang pangingilin sa Bibliang Sabado, ginawang linggo ng Western bishops ng Rome, na dyan nga nagmula ang Roman Catholicism. In short, kaya linggo ngayon ang pangilin, ginawa yan ng mga bishop sa Roma. Sinundan ang modelo ni Emperor Constantino. At ngayon, fast forward, ngayon, ibabalik uli, mangyayari uli ang Sunday law. Dahil yan ay panawagan na, lalo na, naging malakas na panawagan. Simula noong umiral yung climate change issue at napatindi ngayon netong pandemic na coronavirus, ang panawagan na magkaroon ng isang araw na kapahingahan ang sanglibutan, yun ay araw ng linggo. Ginagamit ngayon itong pandemic para i-push. Sino magsasabing masama na magkaroon ng kapahingahan na isang araw ang ating sanglibutan? Nakagaya ng panahon ni Constantino, let all workshops be closed. At yan ang panawagan ngayon dahil sa pandemic na ito. Ang target ngayon, particular ng Laudato Si, na encyclical letter ni Pope Francis noong 2015, ang target niyan, yung interrelationship between human and environment. Yun yung purpose ng Laudato Si. At napakaganda nga namang dahilan na ikaw ay merong concern sa kapaligiran sa ating planeta na ating pangkaraniwang tahanan at doon sa pagmamalasakit mo sa mga higit na naapektuhan ng mga mahihirap.
cry of the poor, and cry of the environment. That is the purpose at napakatalinong approach, psychologically speaking, ng Laudato Si ni Pope Francis. At ito'y karugtong lang ng kanilang pagpapatibay at pagbibigay diin na kailangang magkaisa ang lahat para ating magawa na maisaayos ang ating planeta na tinatahanan at mabigyan ng kaalwanan etong mga mahihirap na higit na naapektuhan. Di ba napakaganda sa psychology? Kaya ito ang ginagawa nila ngayon. Tingnan nyo, next slide, Micah. Etong nagsisindi na ito, na sign ito ng global pact when it comes to religion, ito yung Eastern spiritualism. Ang Eastern spiritualism, sama na dyan ang Hinduism and Buddhism. Yan ho yun. Sa Hinduism, iba-ibang Diyos. So, nagkaisa. Kasama sila. Oh, sunod. Eto naman. Ito yung mga indigenous faiths. Ito yung mga, kumbaga, maliliit na grupo ng mga relihiyon. Pero mga pagano rin. Hindi sila mga Kristiyano. This is the new order of, quote-unquote, fraternity that is unfolding before our eyes. A mixture of every false religion under the sun. This is the new brotherhood that is advancing rapidly towards us. It's not coming, it's already here. Constantine's efforts to merge Christianity and paganism led to the rise of the papacy, the implementation of a Sunday law, and the persecution of Seventh-day Sabbath keepers and everyone who spoke out against the rising apostasy. Eto na yun. Ito yung bagong kaayusan ng brotherhood of fraternity. Kaya nga pinakita ko sa inyo mabuti sa background kanina. No one is saved alone. Ang kaligtasan is through fraternity, brotherhood, collective, grupo. Nilabanan na naman nila ang Biblia. Di ba dati tinalakay natin dito yung nakakasuklam na gustong pagsamahin ng Pope ang theory of evolution at yung creation? Dahil hindi daw contradictory ang dalawa, yung evolution at creation. Sabi ko nga sa inyo pag sinabing triangle, may sarili siyang definition. Triangle has three sides. Kaya nga tatsulok tatlo sulok. Hindi mo pwedeng sabihin pareho lang ang triangle at square. And then magbibigay ka ng term, technically, triangle. Pinagsama mo ang alin, triangle at square. Tapos sasabihin mo, yan ang triangle. Square at triangle. Diba? Hindi pwede yon. Triangle, rectangle, square, pagsasama-samahin mo. Tapos sabi mo, pareho lang yan. Ganon din ang ginagawa nila ngayon sa iba't ibang uri ng relihiyon para makamit yung kanilang itinutulak na Sunday law. Tandaan nyo mga kapatid, mga kaibigan, doon sa mga hindi naniniwala na mangyayari ito, ang panawagan ko lang po sa inyo, once na ma-declare ang Sunday law internationally, that is the mark of the beast ng Revelation chapter 13. Sana yun man lang ang pumasok sa isip nyo. Dahil nakakahabag po ang inyong mga kaluluwa kapag nagpatuloy kayo. Once na nadeklara na ang batas na yan, once na nadeclare na yan, yan ang simula ng pagtanggap ng mark of the beast. Tandaan nyo lang po yung puntong yon. Huwag kayong paligaw ng mark of the beast, mga microchip na ilalagay sa kanang kamay sa noo. Huwag kayong maligaw na yung mga RFID sa mga tinatawag na mga internet provider. Diyan daw nakasama yung mark of the beast sa mga vaccines na dinidiscover para sa gamot sa COVID pandemic. Huwag ko kayong padala doon. Yan yung gawa ng kaaway para lituhin kayo. The mark of the beast in the Bible is none other than the implementation of the national Sunday law. Kapag nangyari yon, alalahanin nyo. Isa itong reasons of faith sa napakaraming program ng Seventh-day Adventist na madalas tumalakay ng mga bagay na yan. Mahal ho kayo ng Diyos. Huwag hong gamitin natin ang emosyon. Gamitin ho natin yung salita ng Diyos. Pairalin natin yung rasyonali ng Biblia, hindi yung emosyon at rasyonali lamang ng tao. Pairalin natin yung analytics guided by the Holy Spirit. Huwag yung nakagisnan, huwag yung tradisyon. Next, pakilagay Micah. Eto ha. Pope Francis World Peace Pact will lead us to the time or to a time of trouble such as never was since there was a nation. Prophecy reveals that chaos
not peace, will reign during the closing scenes of earth history just before the coming of Jesus. Ito. Nakita niyo yung larawang yan? Yan yung fraternity tutti. All the world's religions are united. Yan yung symbol ng sisindi nila ng mga ilaw na yan. Yan yung global pact. Pakikiisa na meron tayong isahang paniniwala ng kaligtasan, bagamat iba-iba ika ang paniniwala natin sa ating mga Diyos. Kaya nga yung Spirit of Assisi na sinasabi ni Pope Francis. Itong global pact na ito, pakitanggalan, Micah, itong global pact na ito for peace, hindi ito magdadala sa tunay na kapayapaan. Magdadala ito sa panahon ng kabagabagan. Alam niyo po kung bakit? Ang tao po na gumagawa ng kanyang sariling kapayapaan, na hindi niya iniintindi yung kapayapaang dala ni Kristo, at ano yung kapayapaang dala ni Kristo? Ang maging masunurin tayo sa Kanya at sa Kanyang Ama. Siya ang sentro ng ating pamumuhay, ang Diyos ang sentro ng ating pagsunod. Doon lang mangyayari ang tunay na kapayapaan. Pero kapag ang tao gumawa ng sariling kapayapaan para magkaisa tayo lahat, bagamat iba-iba ang ating paniniwala at pagsunod sa Diyos, hindi kapayapaan ang dala niyan, kundi kaguluhan. Tandaan nyo, sabi ng apostol na si Pablo, i-quote ko na lang sa unang Tesalonica 5:3. Kapag sinabi ng mga tao sa lupa, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak tulad sa isang babaeng manganganak at hindi sila makakatanan. Matibay na sinasabi yon ng author ng Biblia kagaya ni Apostol Pablo. Ang isipan kasi ng tao sa sanglibutan, peace and prosperity, peace and safety, na para bagang kaya nilang gawin yung kapayapaan na yun. Magkaisa tayo, kahit iba-iba naman ang Diyos natin, okay lang yun. No. Ang kapayapaang mapuproduce nung ganon, hindi kapayapaang dala ng Diyos, kundi kapayapaang dala ng lupa. Yun yung kaguluhan. Ironic, pero pag pinag-aralan yung Biblia, yan yung axiom na tinatawag. Axiom kasi, bagamat animoy opposite yung sinasabi, pero parehong may katotohanan sa kabilang dulo. Axiom. Yun ang tinatawag na axiom. Ang sabi ni Kristo sa John chapter 16, iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. Hindi gaya ng kapayapaang ibinibigay sa inyo ng sanglibutan. Action. May kapayapaang dinadalang sanglibutan. Yun yung kapayapaan na kapag meron kang mga bagay na kinakailangan mo rito, supposedly sa isip ng tao, magdadala sa iyo ng kapayapaan. Kompleto ang aking pangangailangan. Yung isang side ng axiom, yung kapayapaan dala ni Kristo. Kahit mahirap ka, sabihin natin sa material na pangangailangan, pero mayaman ka sa pananampalataya, kagaya ng mga mananampalataya ng Smyrna, bagamat ikay mahirap, ikaw ay mayaman. Axiom. Itong isipin nating mabuti. This is philosophy. Itong kapayapaan na magkaisa tayo lahat para magkaroon ng kapayapaan. Ito'y paglaban sa Diyos. Paano ka makikiisa sa turo na merong ina ang Diyos? Sige nga. Saan ba galing yung turo na merong ina ang Diyos? E di ba sa mga pagano na nasulat ni Jeremias sa Jeremias Kapitulo 44 mula talatang 17, basahin niyo po yan hanggang 19. Noon na may kinikilalang reyna ng langit. Yan ay si Astoret. Pagdating sa kingdom ng Grego, pinalitan yung pangalan. Siyempre, depende sa ruling kingdoms yan eh. Sa panahon ng Greece, ng mga Grego, yan ay si Venus. Sa panahon ng Roma, sa ruling kingdom na Roma, yan naman si Diana. Sa panahon ni Constantino, para magkaisa yung paganismo at Kristyanismo, pinalitan ng pangalang Maria. Diyan ang galing yung pinaniniwalaan ngayon ng mga mababait at mabubuting relihiyosong Roman Catholics. Walang problema sa mga Roman Catholics. Ang problema nila yung Catholicism, doktrina. Dahil yung Maria na yan, matagal nang patay. Ginamit ng Diyos yan, banal yan si Mary. Mabuting tao yan, pero siya nasa alabok ng lupa. Naghihintay pa rin, kagaya niyo, kagaya ko, sa ikalawang pagparito ng Panginoong Jesucristo. Doon lang mabubuhay si Mary. So, paano ka makikipagkaisa dyan?
Ang turo ng Biblia, lahat ng namatay ay nasa libingan. Wala sa langit, wala sa impyerno, at lalong wala sa purgatorio. Paano ka makikiisa dyan? Paano ka makaisa na ang turo ng Biblia Sabadong pangilin at ngayon ginawang linggo? Bakit ka makikiisa sa doktrinang yan? Yun ang punto na sinasabi natin. Ang usapin dito, mga kapatid, mga kaibigan, doktrina. Mahal kayo ng Diyos. Ang sino man sa iba't ibang pananampalataya, mahal ng Diyos. Pero may panawagan ng Diyos. Sumunod tayo sa Kanya, alamin natin yung Kanyang turo, at mabuhay tayo ng may pagsunod sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil ang pangako ng Diyos, pangako ni Kristo, John 7:17, kung ang sino mang tao nag-iibig gumanap ng Kanyang kalooban, makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Therefore, ang Diyos mismo magpapakilala ng turo na galing sa Kanya. Hindi pwede yung iba-iba ng paniniwala. Okay lang yan, pare-pareho lang naman Diyos na isang ating tinatawagan. Wrong. That is human philosophy. Yan yung pilosopiyang dala ni Satan na sa mga tao para sila'y mapahamak at hindi magkaroon ng kaligtasan. Alalahanin nyo na sa pagdating ni Kristo, John 7:21 up to 23, ang sabi ng mga tao kay Kristo, Panginoon, di ba kami iyong naging mga ngaral? We prophesied your name. Di ba, Panginoon, nagpalayas kami ng mga demonyo? Ginamit namin ang pangalan mo. Di ba, Panginoon, gumawa kami ng mga milagro, mga gawang makapangyarihan? Di ba? 3 great things na ginawa ng mga Kristiyano at mga mananampalataya ni Kristo. Pero anong sagot ni Kristo? Magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo nangakikilala, kayo'y manggagawa ng katampalasan. See? So wag tayong padala sa isipan na basta tumatawag kay Kristo, kahit saan ka man, o iba man ang paniniwala mo, wala ka mang Kristo, sa langit pa rin ang tungo mo. Lumang doktrina na ni Satanas yan, na matagal na noon pang 3rd century, lubog, litaw, at ngayon lumitaw uli, at ang ginamit na anyo ay ang Catholicism. Alam niyo po ba kung anong doktrina na lahat ligtas? Restorationism for about 3rd up to 4th century. I-restore daw lahat. Walang masama na mapupunta sa impyerno. Maliligtas pa rin lahat dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya sabi ko po sa inyo, yung mga doktrinang yan, pag hindi kayo maingat at hindi kayo nag-aaral ng lubusan ng Biblia, yung mga doktrina ni Satanas, lubog-litaw, lulubog yan pag ikay mapagbantay. May tataas mo ang katotohanan. Pero lilitaw yan kapag ikay mangbang sa kasulatan at umaasa ka lang sa emosyon, umaasa ka sa leader mo, umaasa ka sa maaamong mukha at maayos magsalita. Yan yung mga pandaraya ni Satanas. Nga sinasabi ni Pablo sa Roma 10. Eto, Almayka, pakilagay. Next. Why a time of trouble and not a time of peace? O ayan o, nakita nyo, magkakaisa yan. Orthodox religion, Judaism, Buddhism, Hinduism, Protestantism, Catholicism. Ito po yung larawan noon pa sa kapanahonan ni Emperor Constantino na para magkaisa lang ang kingdom. It is a natural desire of the human heart to wish for peace and harmony. In the beginning, we were created to be in peace and harmony with God. Once we are at peace with our Creator, then humanity will be at peace with each other. Mankind has sought for millennia to establish peace on earth, but because of sin, war replaced peace. Natural lang naman daw talaga na nanasain sa puso ng tao yung kapayapaan at pagkakaisa. Dahil nilikha tayo ng Diyos sa kapayapaan at pakikiisa sa Kanya. Mararanasan lang natin ang kapayapaan at pakikiisa sa Diyos kung tayo'y masunurin sa Kanya. Doon lang mangyayari na ang bawat isa sa sangkatauhan ay magkakaisa. Kung makiisa muna tayo sa ating Creator. Paano ka makikiisa sa Creator kung ang sabi ng Creator, Anak, ipangilin mo ang aking sabat bilang tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang nagpapabanal sa inyo. O paano pakikiisa sa Creator kung ang gusto mong gawin yung linggo ng Catholicism? Sila ang gumawa ng pangingili ng linggo. Anong pagkakaisa meron dyan sa Creator? Of course, doon sa mga walang alam, may pag-asa sila na baguhin ang kanilang paniniwala. Ang sinasabi ko po rito, doon sa ayaw talagang baguhin ang paniniwala at datnan ng National Sunday Law,
Tapos na ho ang probation ninyo. Sa ngayon, may pag-asa pa ang mga Sunday keepers sa ngayon dahil hindi pa naman na-implement ang National Sunday Law. So ngayon, sa ating pagtatapos, balikan ko ulit ang pangako ni Kristo. Pakilagay, Maika, dito sa ating tinalakay sa church in Smyrna. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay hindi parurusahan ng ikalawang kamatayan. Ito po yung pangako ng Panginoon na karagdagan maliban sa putong ng buhay. Kaya ang gusto ng Panginoon, kaya ito yung madalas kong sabihin. Pag sinabi ng Biblia, ang may pakinig ay makinig, seryosong panawagan ito. Huwag ho nating baliwalain. Yung naganap na persecution sa Smyrna, literally, locally, nangyari historically through the Dark Ages at mauulit-uli during this time of trouble na mai-ignite through the implementation of the National Sunday Law as the mark of the beast in Revelation chapter 13. So ito mga kapatid, seryosohin natin ang turo na ito. Dahil ang magtagumpay, hindi na parurusahan ng ikalawang kamatayan. Ang ikalawang kamatayan, ayon sa Revelation 21 verse 9, dagat-dagatang apoy o impyerno, na ang lahat ng mga sinungaling, lahat ng mamamatay tao, lahat ng mga involved sa witchcraft, occults, makakaranas ng ikalawang kamatayan. Sa mga kapatid na sinungaling para ma-preserve ang kanilang popularity, magbago na ho kayo. Huwag niyong isipin sarili niyo, kundi isipin niyo si Kristo na nakatingin sa atin ngayon na pinapangakuan tayo ng putong ng buhay. Ipangibabaw natin ang ating Diyos na sa kabila ng kanyang kataasan, siya po ay nagpakababa. Sana sumama tayo doon, condescension ang tawag doon, sa pagpapababa ni Kristo. Dahil alam niyo po ba, kapag ang direksyon mo ay pagpapakababa, ang susunod na final destiny mo ay itataas ka ni Kristo. Pero doon sa espiritu ni Satanas na gusto laging kunin ang bahagi ng itaas, di pa siya makontento sa pinakataas, sa dulong bahagi pa ng hilagaan. Basta kung anong lahat ng mataas, doon si Satanas, spirit ni Satan ang pagpapakataas. At walang ibang direksyon na pupuntahan dyan sa huling bahagi, kundi ang pagbagsak. At ang bagsak niyan, lagapak. Kaya pakinggan nyo mabuti ang mga karanasang ito ng iglesia sa Smyrna. So hanggang dito na lamang po yung ating paksa. Maraming salamat po sa inyong pag-antabay sa atin ng programa. No? Pasensya na doon sa medyo naputol kanina dahil nga po hindi po namin sakop yung pagkakaroon ng problema sa ating mga device na ginagamit, pero sa tulong ng Panginoon, natapos pa rin naman ito. So pagdugtungin nyo na lang yung unang 20 minuto at itong huling nasa halos 40 minuto ng ating pag-uusap ng paksain may kinalaman sa ikalawang iglesia, itong Smyrna, na nakapaloob sa 7 iglesia na series nating tinatalakay. So bukas po ng linggo, ganap na alas 3 po ng hapon, itutuloy natin yung 3 iglesia. Napakaganda itong ating nilaan ng Panginoon na pag-aaral para maiangkop natin ang ating mga sarili at matuto ng mga leksyon na panghawakan natin dahil nasa dulo na tayo ng panahon. Yung naganap na October 20, yan na po ay palapit ng palapit. Hindi natin alam ang petsa, pero manalangin tayo na magkaroon tayo ng isang karanasan katulad ni Jacob na siya hindi bumitaw sa Diyos. Anumang sakit ang naranasan niya sa kanyang katawan, sa kanyang mental, patuloy siya ng hawak sa ating Panginoon. Tayo pong lahat ay sama-samang magtalaga sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat, napakabuti ninyo sa bawat isa. Nilaan ninyo ang paksang ito upang mabuksan ang aming mga natutulog na damdaming espiritual na magising at patuloy na dumalangin, nabuksan ang aming mga mata ng pananampalataya, magkaroon kami ng matibay na ugnayan at relasyon sa inyo na kami maging epektibong daluyan ng pagpapala sa aming kapwa-tao. Hindi namin ititingnan ang aming kapakanan, kundi ang inyong kadalisayan. At alam naman ninyo kung ano ang aming pangangailangan at kayo magkakaloob nun sa bawat isa sa amin. Tulungan kami na magpakababa upang kami inyong maitaas. Kung kami nagmamataas, pigilan ninyo kami upang hindi kami bumagsak at bumagsak ng napakasakit na lagapak. Tulungan ng bawat isa na manatiling tapat hanggang kamatayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang programang Reasons of Faith ay pansamantalang nagpapaalam. Bukas, ulitin ko, sa ganap na alas 3 ng hapon, itutuloy natin
ang paksa tungkol sa ikatlong iglesia ng atin pong series na 7 Churches of Revelation. Sa aking mga nakaagapay dito, Sister Micah Sarmiento, ang aking pamangkin. Ganon din ang aking unika iha, Princess Alia Sarmiento, na ating nagsilbing technical. Ang aking may bahay, Maiden Sarmiento, na nag-share ng ating mga videos. At kayo po, na aming mga minamahal na mga followers ng Reasons of Faith, ay patuloy po ninyong pagbabahagi ng ating mga videos at naipaabot doon sa mga kapatid, sa mga kaibigan natin na gustong matuto ng aral ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay pagpalain ng Diyos. Ito si Brother Melvin Sarmiento na nagsasabing bukas magkita-kita po tayo muli. God bless us all.